Kabanata 1076. Gayunpaman, may bahid ng pagmamalaki sa kanyang pagngiti. Ipaglalaban ko ang sarili kong negosyo, pati na ang babae ko. Habang nakatingin kay Yan Ruyo sa harap niya, biglang naging matalas ang boses ni Zephyr, na parang isang nakabunot na banal na espada ang tumagos sa kalangitan. Sa harap ng maamong mukha ni Yan Ruyo, hindi sinasadyang nang inag ang maselang katawan ni Yan Ruyo. Isang malamig na sun goat ang pinakawalan niya sa mahinang boses. Kalokohan, sino ba ang babae mo? Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kung saan sa kanyang katawan, at hindi niya maiwasang menes muli. Swoosh! Pero, bago pa siya makapag-react, mabilis na pumulupot ang isang braso sa kanyang maganda at balingkinitan na baywang. Sa sumunod na sandali, agad na kumalat ang isang mapang-ipang aura. Sa oras na ito, buong tapang na niyakap ni Zephy si Yan Ruyo at marahas na hinalikan ito. Sa harap ng kaakit-akit at magandang pulang labi, mainit at matigas ang kanyang mga mata. Ikaw. Sa hindi inaasahan. Hindi niya talaga inaasahan. Napakabilis ng lahat ng pangyayari na kahit si Yan Ruyo ay hindi inaasahan na si Zephyr ay magiging ganito katapang at maglalakas loob na halikan siya sa oras na ito. Gayunpaman, nang siya ay matauhan, ang kanyang mainit na mga labi ay abala na. At tumawa siya ng malakas. Bang! Sa wakas, tumugon si Yan Ruyo at ikinumpas ang kanyang kamay. Isang pagsabog ng enerhiya ang lumitaw. Sa isang iglap, si Zephyr ay napalipad ng ilang hakbang. Hinihingal na ang kanyang katawan sa oras na ito, at namumula ang kanyang malamig at magandang mukha. Kahanga-hanga ito. Habang nakatingin kay Zephyr, ang magandang mukha ni Yan Ruyo ay puno ng galit, at ang kanyang magagandang mata ay nag-aalab sa galit. Zephyr, sa tingin mo ba talaga ay hindi ako nangangahas na patayin ka? Swoosh! Tumalikod si Zephyr at gumalaw sa harap ng galit na saway ng kabilang panig. Inang dalaga. Tandaan mo, akin ang asawa ko. Walang makakaagaw sa kanya. Kung may mangangahas na kunin siya, papatayin ko siya. Tiyak na mahahanap kita sa loob ng 2 taon. Buzz. Nang makita ang pag-alis ni Zephyr, ang malajid na mga kamay ni Yan Ruyo ay biglang nagtipon ng walang katapusang itim na liwanag. Habang tumataas ang enerhiya, biglang kumukulo ang nakakatakot na enerhiya. Alam na alam ni Yan Ruyo na sa oras na ito, hanggat kikilos siya, tiyak na mamamatay si Zephyr. Gayunpaman, habang lumilingon siya sa likuran at naisip ang napakataas na poster nito ngayon lang, hindi makagalaw ng matagal ang kanyang palad sa ere. Sa wakas, bumagsak ito ng walang lakas. Gayunpaman, ang dating malamig na ekspresyon sa kanyang magandang mukha ay medyo natunaw na parang araw ng tagsibol na natutunaw sa nyebe. Bagamat kaunti lamang ito, at panandalian lamang, malinaw na may kakaiba rito. Meow. Dahan daw ang umakyat si Black Lion sa balikat ni Yan Ruyo at tumingin sa likod ni Zephyr nang walang malay. Gusto niya akong maging asawa niya. Black Lion, naniniwala ka ba sa kanya? Meow. Isang ngiyaw ang pinakawalan ni Black Lion, at tila nagniningning sa pagsang-ayon ang mga mata ng pusa. Nang marinig niya ang boses ni Black Lion, isang magandang arko ang sumilay sa sulok ng bibig ni Yan Ruyo, na parang may bahid ng ngiti. Puff. Matapos dahan-daw ang maglakad si Zephyr Khan ng mahigit 10 milya, isang subo ng dugo ang tuluyang tumalsik mula sa kanyang bibig. Ye Huang. Habang iniisip si Ye Huang, napabuntong hininga si Zephyr. Iyong lalaking yon, kung gusto mo siyang maabyutin sa loob ng 2 taon, imposible. Hindi siya simple. Ang lakas niya ay higit pa sa spirit, at naabot na niya ang pinakamataas na antas ng alchemy. Sa kasalukuyan mong cultivation sa agility, mas mahirap siyang maabyutin kaysa sa pag-akyat sa langit. Dahan-daw ang lumabas ang boses ng Nine Netherbird. Kabanata 1077. Matapos ang pangyayaring iyon, malaki ang ipinagbago ng tingin nito sa binata sa harap niya. Paano kung gusto ko siyang maabyutin sa loob ng 2 taon? Mahinang sabi ni Zephyr. Kung gayon, simulan natin sa iyong sinaunang paraan ng mga Draco-Nico. Wala akong masyadong alam tungkol sa sinaunang paraan ng mga Draco-Nico, pero narinig ko na ang tungkol sa nakakatakot at kakaibang kasanayang ito. Hindi ko inaasahan na kaya mo itong pag-aralan.
Kung mararating mo ang antas ng pagkakaisa at mailalabas ang buong kapangyarihan ng tunay na dragon, natatakot ako na maituturing kang pinakamahusay sa mga disipulo sa antas ng emperador. Dahil minsan nang nilamon ng Nine Netherbird ang kaluluwa ni Zephyr, mayroon itong kaunting pagkakaintindi sa disipulo ni Zephyr na nasa antas emperador at antas hari, kaya natural lamang na maituro nito ang susi kay Zephyr sa oras na ito. 10 in 1, isa rito ay may pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban. Natural lang, kaya ko pang gumawa ng mas malalim na hakbang. Pero, hindi pa rin sapat. Kailangan kong maging mas malakas. Nang maisip si Yehwang, nanlamig ang mukha ni Zephyr. Gayunpaman, ang batang babaeng iyon ay halatang malaki na ang ipinagbago. Ang mana ng aparisyon, multo ng matandang magnanakaw na iyon ay halatang nagpabuti ng malaki sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Matinis na sabi ng Nine Netherbird. Tumanggo si Zephyr bilang tugon. Ang lakas ni Yanruyo ay talagang napakalakas, mas malakas kaysa dati. Ang ganitong uri ng makapangyarihang pag-unlad ay mas malakas kaysa dati. Ito rin ang ikinagulat ni Zephyr. Kung mas lumakas na siya, dapat ganoon din si Laiyan. Pero kung pareho nang bumuti ang dalawang babaeng ito, bakit hindi pa rin ako nagbago? Habang iniisip ito, nag-ulo ang tono ng pananalita ni Zephyr. Kung gusto mong maging malakas, may iba pang paraan. Pero, kailangan mo itong ipaglaban. Mayroong kakaibang aura sa boses ng Nine Netherbird. Anong ibig mong sabihin? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Zephyr. Ang lugar na ito ay nilikha ng matandang magnanakaw na walang kamatayan. Masasabing ang lahat ng ito ay nilikha para sa kanyang lahi. Kaya naman, ang kuripot na matandang magnanakaw na walang kamatayan ay namuhunan sa lihim na lugar na ito, na lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Sinasabing ang dahilan kung bakit kinoronahan ang matandang magnanakaw na walang kamatayan bilang immortal, ay may kaugnayan sa isang lihim. Sa palagay ko, ang lihim na ito ay dapat itago sa lihim na lugar na ito. Secret. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Zephyr. Hindi alam ni Zephyr ang tunay na lakas ng Immortal Emperor, o sa kasalukuyang antas niya, imposibleng makalapit siya rito. Gayunpaman, kung ang sikretong ito ay mula sa Immortal Emperor, magiging kaakit-akit ito. Habang nag-iisip pa rin si Zephyr. Bigla na lang, isang matalim na aura ang nakaakit sa atensyon ni Zephyr Khan. Sino ta? Nang maramdaman ang nakamamatay na aura, pinaikit ni Zephyr Khan ang kanyang mga mata at sumigaw sa malalim na boses. Swoosh! Habang naririnig ang boses niya, dahan-daang lumitaw ang isang tao. Kumislap ang mga mata ng kabilang panig habang lumalabas ang kanyang sinag ng Diyos. Isang ethereal transcendent aura ang biglang kumalat mula sa kanyang katawan. Isang lalaki. Natatakpan ng kulay cyan na damit ang kanyang katawan, at ang kanyang mukha ay walang pakialam na may mapagmataas na ekspresyon na hindi maitago. Malabo nang makita ang pagpatay habang nakatayo sa kanyang katawan. Habang bahagyang gumalaw ang kanyang figure, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Zephyr. Nang makita ang taong ito, biglang dumilim ang mukha ni Zephyr, dahil ang taong ito ay walang iba kundi si Sikong Jiuzi. Kabanata 1078. Hindi niya inaasahan na lilito muli rito ang lalaking ito matapos tumakas dahil sa mga demonyong kaluluwa. Zephyr. Hindi ko inaasahan na makikita kita ng ganito kaga. Habang nakatingin sa maputlang mukha ni Zephyr biglang naging mas mayabang ang mukha ni Sikong Jiuzi. Nagtatago ka ba sa dilim? Habang nakatingin kay Sikong Jiuzi, biglang nanlamig ang mukha ni Zephyr. Natural lang na hindi dapat malaman ng iba ang tungkol sa pagitan niya, ni Laiyan, at ni Yanruyo, kahit pamamatay ang taong ito. Para sa sinumang lalaki, malamang ayaw niyang mamanmanan ng iba. Oo, nagtago ako sa dilim. Nakaalis na ako, pero naramdaman ko ang malakas na espiritu. Kaya nagmadali akong bumalik muli. Hindi ko inaasahan na hindi ka pinatay ng kabilang panig, kundi namatay ka sa mga kamay ko. Nang marinig ang mga salita ni Sikong Jiuzi, bahagyang nakaramdam ng ginhawa si Zephyr. Malinaw na pagkatapos ng pagtakas ni Sikong Jiuzi, hindi niya alam kung ano ang nangyari sa pagitan niya at ng dalawang babae. Ikaw lang. Nang tumingin kay Sikong Jiuzi, nanlamig ang sulok ng bibig ni Zephyr.
Malinaw na sigurado ang lalaking ito na napigilan siya ni Ye Huang, kaya inakala niyang malubhang nasugatan siya sa oras na ito, kaya natural na mahina ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kaya naman, sa paningin ni Sikong Jiuzi, para siyang isang patay na tao. Habang palihim siyang nanunuya sa kanyang puso, unti-unting kumalat ang tunay na enerhiya sa buong katawan ni Zephyr. Unti-unti itong napuno ng makapangyarihang enerhiya ng dugo. Sa isang iglap, lahat ng pinsala ni Zephyr ay tuluyang gumaling. Sa kasalukuyan kong lakas, hindi ko na kailangang mag-aksaya ng panahon para patayin ka. Tumakas ako dahil natatakot ako sa dalawang multo na may masamang hangarin. Hindi ako nag-aalala sa'yo. Habang nakatingin kay Zephyr, ang mukha ni Sikong Jiuzi ay nagpakita ng napakalamig na aura. Pagkatapos ay subukan ito. Habang nakatingin kay Sikong Jiuzi, nagsimulang mag-alab ang galit ni Zephyr. Pagkatapos ay subukan ito. Habang nakatingin kay Sikong Jiuzi, nagsimulang mag-alab ang galit ni Zephyr. Sa simula, labis na nagalit si Zephyr sa panunupil ni Ye Huang. Ang paglitaw ni Sikong Jiuzi ay isang magandang paraan upang mailabas ang kanyang galit. Bukod pa rito, noong nakaraang pagkakataon, nang ahas ang lalaking ito na atakihin si Lei Yan. Sa oras na ito, masasabing magkasama silang naghiganti. Hinahanap mo ang kamatayan. Sa harap ng sagot ni Zephyr biglang sumama ang tingin ni Sikong Jiuzi at agad niyang inatake si Zephyr. Swoosh! Isang daliri ang lumipad pataas at pababa. Ang gininto ang liwanag, na may aura ng kamatayan, ay agad na gumalaw. Ito ang daliri na pumupuksa ng langit. Biglang naglaho ang nakakatakot na puwersa. Ang gininto ang daliri, na parang isang haligi sa langit, ay biglang gumuho. Saan man ito magpunta, may mga patong-patong na malalakas na bugzo ng hangin. Emph! Sa harap ng atake ni Sikong Jiuzi, ang mukha ni Zephyr ay naging kasing lamig ng yelo, at ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang nagyayelong aura. Napakalinaw niya na kahit may malaking agwat sa pagitan ni Sikong Jiuzi at Ye Huang, mas malakas pa rin siya kaysa sa mga ordinaryong tao. Si Sikong Jiuzi ay tinawag na pinakamalakas na hari, at ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa mga ordinaryong disipulo sa antas ng emperador. Bukod dito, ang lalaking ito ay tiyak na nagkaroon ng pagkakataon sa lihim na rehiyon ng immortalidad. Masasabing ang bawat disipulo na nakaligtas hanggang ngayon ay nakakuha ng maraming pagkakataon. Kaya naman, sa oras na ito, tiyak na mas malakas sila kaysa noong una silang pumasok sa Immortal Secret Land. Kabanata 1079. Swoosh! Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Mabilis na humaba ang Spirit Breaking Sword Palm sa kalangitan, at ang mga sinaunang bakas ng palad ay mabilis na umikot at gamulong na may walang katapusang malungkot na aura. Saan man ito magpunta, may mga patong-patong na mabibigat na marka. Ang Spirit Breaking Sword Palm, kasama ang kapangyarihan ni Mark of the Wind, ay umabot na sa tugatog nito. Bagamat ang martial technique ay nasa antas lamang ng Mind Attunement, ito ay napakalakas pa rin sa tulong ng Mark of the Wind. Break. Bahagyang nagpakita ng paghamak si Sikong Jiuzi, at ang daliri na pumupuksa ng langit ay sumugod patungo kay Zephyr. Dumagundong. Kasabay ng pag-atake ng Sky Exterminating Finger, hindi mabilang na mga bitek ang nagsimulang mabuo. Nabasag ang Spirit Breaking Sword Palm ni Zephyr, ngunit hindi nagbago ang mukha ni Zephyr. Sa kanyang palad, ang napunit na Spirit Breaking Sword Palm ay hindi tuluyang nawala. Sa halip, ito ay naging hindi mabilang na piraso at tumama patungo sa kanyang kalaban. Ano? Bahagyang nagbago ang mukha ni Sikong Jiuzi nang maramdaman niya ang matalas na aura na nagmumula sa kabilang panig. Hindi niya inaasahan na ang Spirit Breaking Sword Palm ni Zephyr ay magiging ganito kalakas. Ito ang kapangyarihan ng tanda ng hangin. Biglang nag-react si Sikong Jiuzi at nakita ang mahiwagang ron sa likod ni Zephyr. Mas lumino ang malamig na aura sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, mas lalo siyang nagalit. Magwala ka. Ang Sky Exterminating Finger ay gumalaw na parang Dragon Python. Mabilis itong humampes at agad na dinurog ang lahat ng mga piraso ng enerhiya. Daliri ng Samsara. Gumalaw muli ang isang daliri. Isang kulay abong daliri ang tila nagmula sa isang kalaliman, na naglalabas ng walang katapusang kamahalan.
Ito ang kataas-taasang Diyos mula pa noong sinaunang panahon. Mamatay. Sakay sa Samsara Finger, sa sandaling ito, malinaw na walang paraan si Sikong Jiuzi para lumaban. Umatake siya gamit ang lahat ng kanyang lakas. Tila sumabog ang kulay abong daliri at hinati ang langit at lupa, na nagdulot ng walang katapusang mahiwagang pagbabago-bago. Kumalat ang pagbabagong ito, at nagpang-inig pa sa kaluluwa ng isang tao. Tapusin na natin ito sa lalong madaling panahon. Kumikinang ang mga mata ni Zephyr sa walang katapusang sinag ng Diyos. Sa oras na ito, plinano na niya na tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon. Si Sikong Muzi sa harap niya ay may walang katapusang kakayahan. Masasabing ang bawat isa sa kanyang mga galaw ay ganap na magkakaiba, ngunit lahat ng mga ito ay nagtataglay ng kamangha-manghang mapanirang kapangyarihan. Kung magpapatuloy ang pangmatagalang labanan, magiging hindi ito kanais-nais para kay Zephyr. Swoosh! Biglang gumalaw ang kanyang figure, at nawala si Zephyr sa harap ng kanyang kalaban. Ano? Nang maramdaman ang pagbabago sa aura ni Zephyr, bahagyang nagbago ang mukha ni Sikong Jiuzi at naramdaman niyang may mali. Gayunpaman, nang talagang gumanti siya, biglang sumulpot sa harap niya si Zephyr na nasa harap niya. Mga mata ng purgatorio. Swish swish. Swish swish. Sa mga mata ni Zephyr biglang bumukas at nagsara ang mga agos ng kakaibang kinang. Sa isang iglap, nagkaroon ng marahas na pagbabago-bago. Ano? Malaki ang ipinagbago ng mukha ni Sikong Jiuzi. Naramdaman niyang biglang nanigas ang kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, nagsimulang manginig ang kanyang buong kaluluwa. Ay hindi. Nabigla si Sikong Jiuzi. Sa sandaling ito, naramdaman niyang may mali, ngunit huli na ang lahat. Mamatay ka. Matapang na hangin, talom ng kidlat. Isang malamig na boses na kasing lamig ni kamatayan ang mabilis na sumulpot sa harap niya. Kabanata 1080. Buzz. Ang tunog ng pagpunit ng lahat ay nagsimulang lumunin at lumunin kasabay ng kulog. Buzz. Sa kanyang palad, mabilis na lumitaw ang maraming malalakas na espada. Malakas ang hangin at sumasabog ang kulog. Ang dalawang makapangyarihang puwersa ay perpektong nagsama at sumabog sa sandaling ito. Buksan. Sa wakas, sa oras na ito, sa wakas ay nakalabas na ang kaluluwa ni Sikong Jiuzi mula sa problema ng Eyes of Purgatory of Zephyr. Ngunit sa sumunod na sandali, ang Violent Wind Lightning Blade ay lumitaw na sa harap niya na may tunog ng kamatayan. Paf! Gayunpaman, isang nakakatakot na tunog ng pagkapunit ang narinig. Lumipad ang dugo kung saan-saan. Kumikislap ang kanyang figure. Lumipad pa atras si Sikong Jiuzi ng alanganin. Sa oras na ito, ang kanyang mukha ay lubhang mabangis, at ang malalalim na peklat sa kanyang dibdib ay napakalinaw. Hindi niya inaasahan na kaya siyang saktan ni Zephyr. Nasaktan ba siya ng isang lalaking nasa agility? Hindi ito lubos na maisip para kay Sikong Jiuzi. Sa madaling salita, hindi niya kailanman inakalang masasaktan siya. Sandali, paano siya hindi magagalit? Sayang naman. Sigaw ni Zephyr sa kanyang puso. Kung mas malalim pa ang tatama sa talim na ito, sapat na ito para magbanta sa buhay ni Sikong Jiuzi. Ngunit ngayon, mayroon pa ring puwang sa pagitan nila, at kahit na ganoon, nawalan na siya ng susunod na pagkakataon. Si Sikong Jiuzi, na may mabangis na mukha, ay tumingin kay Zephyr ng may matinding galit. Sa pag-aakalang paulit-ulit siyang nawala ng malay dahil sa maliit na langgam na ito, ang galit sa kanyang puso ay nagsimulang sumabog sa isang nakakatakot na antas. Gusto kong makita kung ano pa ang iba mong kakayahan. Daliri na nakakawasak ng langit. Kasabay ng ungol ni Sikong Jiuzi, ang kanyang palad ay naging daliri na gumagamit ng espada at gumalaw. Sa isang iglap, isang malaking daliri ang bumukas sa espasyong walang laman. Ang daliring ito ay lubhang dominanti at makapangyarihan. Nagtataglay ito ng walang katapusang enerhiya ng pagpunit at mabilis na sumisirit. Saan man ito magpunta, pinupunit nito ang lahat. Kasunod ng malakas na pagpapakita ng daliring ito, isang malalim na hukay ang agad na nabutas sa lupa. Para bang isang mabangis na dragon python ang mabilis na gumagala sa lupa. Mabilis na nagbago ang malalakas na aura habang walang tigil itong dumadaloy. Sa harap ng daliring ito, hindi nagbago ang mukha ni Zephyr,
ngunit ang kanyang mga pupil ay lumiit ng husto, parang liwanag ng karayom, mabilis na pumipilipit. Swoosh! Nang harapin ang sky-shattering finger ng kabilang panig, hindi umiwas si Zephyr Khan. Sa halip, direkta niya itong hinarap. Sumabog ang mga kidlat mula sa figure. Sa sandaling ito, mabilis niyang ipinakita ang kanyang kapangyarihang elektrikal. Sa puntong ito, wala na siyang dapat pang pigilan. Kung hindi niya papatayin si Sikong Jiuzi, mamamatay siya. Kaya naman, hindi niya kailangang magtago. Dumagundong. Ang tunog ng kulog ay parang ungol ng dragon. Agad na sumabog ang espasyo. Ano? Hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ng mukha ni Sikong Jiuzi. Naramdaman na niya ang aura ng kulog at kidlat minsan. Noong huling beses na nakipaglaban siya kay Zephyr, ginamit din ng kabilang panig ang paraang ito. Gayunpaman, tiyak na hindi naman ito gaanong nakakagulat. Oo, noong panahong iyon, gumamit si Zephyr ng Lightning Spear, ngunit dahil napakaraming tao sa paligid, ang Lightning Spear na inilantad ni Zephyr ay mas parang isang martial arts skill kaysa sa lakas ng kulog at kidlat. Please subscribe or like at share. Mga Idol Heart.